At para sa ating mga balita, ilang mga Filipino sa Canada patay sa isang festival. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Isang nakagigimbal na trahedya ang yumanig kahapon, hindi lamang sa Filipino community sa Canada, kundi maging sa lokal na pamahalaan ng Vancouver. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 11 katao ang patay at marami pa ang sugatan matapos araruhin ng isang rumaragasang SUV ang kumpulan ng mga Pilipino na dumalo sa isang street festival nitong Sabado. Nananatiling aktibo pa rin hanggang sa ngayon ang puwersa ng kapulisan sa East 43rd sa St. George, Vancouver, kung saan sinasabing naganap ang nakapanlulumong insidente. Nakakordon pa rin ang lugar ng yellow police tape at naroon pa rin ang mga food truck at mga evidence marker. Batay sa isang Filipino na nakapanayam ng Global News Vancouver, walang-wala umano ang kanyang natamong sugat sa sugat na tinamo ng kanyang asawa na nasawi dahil sa pangyayari. Nakarinig ako ng malakas na pagsabog, bang 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 bang, boom boom boom, at nakita ko ang sasakyan na dumaan. Sabi ko, anong nangyayari? Nag-iimpake na noon ang food stall na Taste of Malaysia matapos ang tinaguriang Lapu-Lapu Festival nang biglang sumulpot ang isang itim na Audi SUV at sinagasaan ang napakaraming nagkukumpulan. Ayon sa may-ari ng nasabing food truck na nakasaksi sa mga pangyayari, pagkatapos, pagtingin namin sa bintana, nakita namin ang mga katawan na nakahandusay sa paligid. Sa pagtingin namin sa bintana, may nakita kaming isang katawan, nakahiga siya sa lupa. Nakita namin ang kanyang binti at braso. Hindi na siya gumagalaw, kaya alam naming patay na siya. Sinubukan naming lumabas sa likod na pinto at doon may isa pa kaming nakita na katawan sa likod ng aming truck. May mga tao ring sugatan. Nakita namin sa likod ng truck na maraming tao ang grabeng nasugatan, may isang lalaki pa nga na hawak-hawak ang kanyang binti. Ito na ang pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng ating lungsod. Ayon sa pulisya ng Vancouver, 11 katao ang kumpirmadong patay mula edad 5 hanggang 65 taong gulang. Maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil marami pa rin ang sugatan sa mga ospital. Bagaman hindi pa ako makakapagbigay ng pahayag tungkol sa posibleng motibo, kumpiyansa kaming nagsasabi na batay sa mga ebidensya, hindi ito maituturing na act of terrorism. Maaari ko ring sabihin sa inyo na ang sospek na kasalukuyang nasa aming kustodiya ay matagal nang may record sa mga pulis at sa mga health professional kaugnay ng kanyang kalagayang sa pag-iisip. Sa isang video na kumakalat sa social media, maririnig ang driver na nagsasabing "I'm sorry" habang sumisigaw sa kanya ang mga tao. Sa ngayon, nahaharap si Kai G. Adam Low, 30 taong gulang, sa 8 counts of murder. Ang una naming naisip ay, ang weird naman ito. Sobrang irresponsible naman na magmaneho ng mabilis sa lugar na puno ng tao. Isang residente din sa lugar ang naglalakad pa uwi mula sa tindahan nang makita niyang pumasok ang SUV sa kanilang kanto. Lumiko siya pakaliwa sa aming kalye at nagsimulang magmaneho pababa rito, pero bigla siyang nag-U-turn agad. Huminto ang SUV sa gilid ng kalsada at 1 minuto lamang ang lumipas, naganap na nga ang trahedya. Batay sa mga pulis sa Vancouver, nakausap pa raw nila ang sospek 1 araw bago ang insidente. Bagaman hindi nagbigay ng maraming detalye ang mga pulis, sinabi nila na wala silang nakitang dahilan para sabihing nagpapagamot ang sospek o sumasailalim sa isang pangangalagang medikal. Gaya ng sinabi sa ulat, nakilala ang sospek na si Kai Adam Low, 30 taong gulang, residente ng Vancouver. Nahaharap siya ngayon sa patong-patong na kaso pero wala pa ring malinaw na sagot ang kapulisan kung bakit niya ito ginawa. Galit na galit at nanginginig naman na humarap sa nasabing sospek ang ilang mga kaanak at mga attendees ng nasabing festival. Humihingi sila ng tugon kung bakit niya ginawa ang bagay na yon, pero walang naging tugon si Low at sa halip ay nakangiti lamang ito. Sa ngayon ay nahaharap siya sa 8 counts of murder. Ayon sa record, mayroon ng mahigit 50 interaksyon ang kapulisan sa kanya.
Samantala, sinabi naman ng mayor ng Vancouver na si Ken Sim sa isang press conference na kinakailangan na talagang magkaroon ng mga pagbabago sa kanilang lungsod. Matagal na itong isyu na patuloy na nangyayari sa ilalim ng iba't ibang administrasyon. Kailangan na natin ng mas mabilis na mandatoryong aksyon, at mas marami pa nito. Kailangang maaksyonan na ito ng mas mabilis. Hindi na natin kayang tanggapin ang simpleng paghawak ng gobyerno sa mga ganitong pangyayari, buhay ng tao ang nakataya. Panahon na upang suriin ang ating mga batas, pag-aralan ito, at tingnan kung may mga bagay na kailangan pang idagdag upang tunay na matugunan natin ang krisis na kinakaharap natin ngayon. Nagpaabot din ng pakikiramay si Premier David Eby sa Filipino community, pero hindi siya nakapagbigay ng anumang indikasyon kung anong hakbang ang maaari niyang gawin pagkatapos nito. Umaasa ako sa pulisya, umaasa ako sa ating sistema ng katarungan upang makuha ang mga sagot na kailangan natin. At habang nakakakuha tayo ng mga sagot, gagawin natin ang mga hakbang na kinakailangan. Nananatili ngayon sa kustodiya ng kapulisan ang sospek habang hinihintay ang susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Samantala, dumadami naman ang mga tanong tungkol sa kung ano ba talaga ang estado ng pag-iisip ni Lo at kung ano-ano ang mga hakbang na ginawa at hindi ginawa ng mga otoridad tungkol sa kanya. Sinabi ng pulisya na nagsagawa sila ng investigasyon kung mayroong plano o banta bago ang festival, pero nagdesisyon sila na hindi na kailangang magtayo pa ng mga barikada para sa mga sasakyan. Gayunman, naniniwala ang kapulisan na napakahalagang sandali ng trahedyang ito para sa kanilang lungsod at sa paraan ng pag-handle ng lokal na pamahalaan ng Vancouver sa ganitong mga insidente. Nangako naman ang mayor at ang premier ng lugar na asahan na ang mga pagbabago sa mga protokol. Isa sa mga tanong na hindi pa nasasagot matapos ang insidente ay kung bakit gano'n na lamang ka-vulnerable ang mga tao sa mga ganitong insidente at bakit napapabayaan ang mga mabibilis na sasakyan sa isang tahimik na kalsada ng South Vancouver. Hindi natin kayang hulaan ang mga pangyayari na hindi inaasahan, at ayaw din nating gumawa ng isang pulis. Ayon sa mayor at sa mga pulis, simple lang naman daw ang paliwanag dito. Noong nakaraang taon, wala ni isang beses na nakipag-ugnayan sa pulisya ang festival na ito. Isa lamang itong family-friendly celebration ng kanilang kultura na may kasamang mga bata. At iyon ang impormasyong meron kami batay sa aming investigasyon. Hindi namin pwedeng arestuhin o ikulong ang lahat sa kada event dito sa lungsod ng Vancouver. Inanunsyo ni Vancouver Mayor Ken Sim noong linggo na inumpisahan na nilang pag-aralan kung paano niya sisiguraduhin ang kaligtasan sa lahat ng mga event sa lungsod sa mga susunod na panahon. Nag-utos na ako ng isang kumpletong pag-aaral sa aming safety measures, kabilang ang mga barriers, traffic control at safety protocols. Naniniwala ang mga eksperto na nagdulot ng malaking epekto sa nagaganap na eleksyon sa Canada ang nasabing trahedya. Kanselado na ang lahat ng mga kampanya ng bawat partido at nagkaroon na rin ng mga pagbabago sa mga aktibidad na ito. Nakipagkita na rin ang mga lider ng iba't ibang mga partido sa Filipino community sa Canada na karamihan ay dumalo sa misa sa simbahan. 3 lider sa bansa ang nagpaabot na ng kanilang pakikiramay. Ang lakas at katatagan ng Filipino-Canadian community ay makikita sa salitang Tagalog na bayanihan, isang termino na tumutukoy sa konsepto ng pagkakaisa. Ipinapakita nito ang espiritu ng mga Pilipino ng pagtutulungan at pagkakaisa upang makamit ang isang layunin. At sa espiritong ito dapat kumapit tayo lalo sa napakahirap na panahong ito. Sana ay ipagdasal natin ang mga nawalan at ang mga nakaligtas na patuloy na nagluluksa para sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kapatid, anak, mga ina at ama. Lahat sila ay magkakaroon ng malalim na lungkot sa kanilang mga puso ngayon at sisikapin nating punan ito ng pagmamahal mula sa buong bansa. May mga bata doon, nandoon ang buong pamilya. Nakipagtagpo ulit ako sa kanila at punong-puno sila ng kagalakan at nagdiwang sila sa isang event na nagpapakita ng katatagan. Tapos bigla silang tinamaan ng ganitong nakakahindik na insidente. Wala akong masabing mga salita para ilarawan ang lungkot na nararamdaman ko ngayon. Aminado rin ang premier ng lugar na karamihan sa mga mamamayan doon ay nakakaramdam na hindi na sila ligtas sa mga kalsada ng lungsod. May karapatan ang mga taga-British Columbia na magalit. Narito ang isang komunidad na walang ginawa kundi magbigay.
Pero hindi sila nabigyan ng sapat na pagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon sa ating lalawigan, sa lungsod, at sa bansa. Ngayon, nagkaroon sila ng isang event kung saan ang kanilang kultura ay ipinagmamalaki at ipinagdiriwang, at ito ay winasak lamang ng isang tao. Nagpaabot na rin si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang pakikiramay sa mga biktima, kung saan sinabi niya na, Ako ay lubos na nabigla nang marinig ang tungkol sa nakakatakot na insidente sa isang Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver. Nakikiisa kami sa mga pamilya ng mga biktima at ng Filipino community sa Vancouver sa panahon ng hirap na ito. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Hari ng Britanya sa mga apektadong Pilipino. Sinabi ni King Charles III, Kami ng aking asawa ay labis na nalungkot nang malaman ang tungkol sa nakakatakot na pag-atake at ganap na kahindik-hindik na pagkawala ng buhay sa Vancouver na nangyari habang nagkakatipon ang Filipino community sa pagdiriwang ng isa sa kanilang pinakamahalagang piyesta. Ang aming mga puso at dasal ay kasama ng lahat ng mga buhay na winasak ng ganitong kalupit na trahedya. At ipinapaabot namin ang aming pinakamalalim na simpatsya sa isang napakasakit na panahon para sa napakaraming Canadian. hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.